Isang magandang hapon sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Gaya ng madalas na nangyayari kapag meron tayong pinapanood na mga dula o mga teatro, natatapos ang isang palabas sa pag-appreciate ng mga nakikinig, nanonood sa palakpak. At bilang pasasalamat din ng mga nanood na nasatisfy na naging masaya sa kanilang mga natunghayan. Kung kaya muli bilang pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo, isang masigabong palakpakan para sa Kanya. At salamat din at muli kayong nakabalik dito. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Yung hamon natin kahapon, no? Salamat at napagtagumpayan mo ang tukso, ang demonyo. No? Maraming pwedeng pumigil sa iyo na pumunta dito. Unang-una, mainit ang panahon. Pangalawa, gutom na dahil may fasting and abstinence. O nakalimutan din. Fasting and abstinence ngayon, di ba? Bawal ang karne. Naku, nakalimutan, Father. Mayroon pa naman isang meal pang natitira, no? Pero sadya po napakaganda ng araw na ito. Tinatawag nating Biyernes Santo, sa Ingles, Good Friday. Sabihin nyo nga po, Good Friday. Dati talagang hindi ko naiintindihan, bakit Good Friday? May namatay. Bakit Good Friday? Kung pinakinggan natin yung kwento, di ba? Parang napakasaklap, napakasakit, masalimuot. Bakit Good Friday? Pero sa paglipas ng panahon, talagang masasabi ko rin na salamat. No? At talagang napakabuti ng araw na ito. Talagang Good Friday. Dahil dito ko napatunayan kung gaano tayo kamahal ng Diyos para ano ba? Hirap. Kasi taon-taon yan, napapatunayan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Di ba? Kung tutusin, sa loob ng isang taon, madalas sinasabi, bakit nyo inuulit-ulit yan? No? Bakit paulit-ulit kayo? Kasi para paulit-ulit na mapatunayan sa atin, maiparating sa atin yung mensahe kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na madalas din kasi nakakalimutan natin. Kaya salamat kasi may Good Friday. Salamat, mayroong Biyernes Santo na magpapaalala sa atin na hindi naiiwan doon sa mga sakit, hindi naiiwan doon sa mga sakripisyo, pagpapasan ng krus, pagpaputo ng korona, pag-betray, pag-deny, kundi ang makikita at ipinakikita sa atin ay yung pagmamahal ng Diyos. O pwedeng hindi na gawin.
Di ba? Napaka makapangyarihan na Diyos. Pwedeng hindi na gawin. At tayo, pwede nga sabihin na, wag nang gawin yan. Tayo pa naman mga tao, ayaw natin ng paghihirap. Gusto nating magmahal, pero ayaw natin ng paghihirap. Sa umpisa, pinaglalaban natin, mahal namin ang isa't isa. Nagmamahal lang ako, nagmamahal lang kami. Pero kapag nagkakaroon na ng paghihirap, kapag lumalabas na yung mga issues sa buhay, sa bawat isa, parang ayoko nang magmahal. O, kala ko ba, umpisa pa lang, sabi mo, mahal mo. Pero bakit ngayon, parang hindi mo na alam yung tunay na pagmamahal. Kaya ito ipinapaliwanag sa atin, hindi lang pinapaliwanag, ipinapakita ni Jesus sa atin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, ang hirap mong mahalin. Diba? Ang hirap nating mahalin, pero hindi tayo sinusukuan ni Jesus na mahalin. Di ba? Di ba? Ang hirap kong mahalin. Ang hirap mong mahalin. Pero minamahal pa rin tayo ng Diyos at hindi siya tumitigil dyan. At yung malaman mo lang, di ba, no? Taon-taon din naman kasi, pinagdiriwang ko ito. Taon-taon, simula nang ako ay maging parish priest, ako ang kailangan magbasa nito. Gusto niyo ba si Father Xavier? Ano oras tayo matatapos nito? Hindi niya alam. bukas siya. Bukas. Di ba? Hindi ko alam, no? Pero nadadala lang ako sa kwento, nadadala lang din ako sa mensahe ng tagpong ito. Kasi kung ako lang masusunod, kung tayo lang talaga, no, hindi na natin to hahayaang mangyari. Pero sabi nga ni Jesus, kailangan mangyari ito, dapat mangyari ito para patunayan na mahal tayo ng Diyos kahit na ang tao ay madalas na hindi nagmamahal sa Diyos. Dahil ang gusto lang natin, ang akala natin, ang pagmamahal, pag nagmamahal ka, puro saya, puro sarap. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang hibang. Diba? May pagmamahal ba na walang sakripisyo? May pagmamahal ba na walang sakit? Kasi doon nga ba ito, sigurado ka bang nagmamahal ka? Handa ka ba talaga? Baka akala mo kasi pag mahal, talagang sarap lang. Kaya marami, no? O ayaw ka nung magmahal. Kasi, di ba, sabi niyo, nagmamahalan kayo, natukso yung asawa mo. O ayaw ko nang mamahal. Ilang mag-asawa na ba ang tumigil, ang sumuko na dahil lamang sa mga ganitong karanasan, sa mga pagsubok? Alam naman natin na ang demonyo hindi titigil hanggat hindi kayo nawawasak, hanggat hindi kayo napaghihiwalay. Kaya kung sasabihin ninyo, malaya na ako, malaya na kami, panalo ang demonyo sa inyo at hindi ninyo hinayaang manalo ang Diyos sa inyong pagmamahalan. Sa nagmamahal, no? Kung titingnan natin yung halimbawa ni Kristo, yung nagmamahal, siya yung nasasaktan. Hindi siya ang nananakit. Yung nananakit, pwede ring sabihin, nagmamahal kami. Pero ang pagmamahal nila, pansarili. Kaya nga, di ba, bakit nahantong sa kamatayan o paghatol ng kamatayan si Jesus? Dahil yung mga nagsusumbong sa kanila, ang mahal lang nila, sarili nila. Ang mahal lang nila ay yung posisyon na akala kasi nila, aagawan sila ni Jesus. Kaya nagmamahal din sila. O ngayon, nasaan tayo? Nagmamahal tayo. Pero anong klaseng pagmamahal? Tayo ba ang nagiging pagpapahirap sa iba o tayo ang handang umako ng paghihirap para sa iba? Sa mga kabataan ngayon, no? Mahalin ninyo ang inyong sarili.
Huwag ninyong saktan ang inyong sarili. Hayaan ninyong, minsan kasi sinaktan na kayo ng karanasan ninyo sa pamilya. Sinaktan kayo at nasaktan kayo dahil sa pagluloko ng tatay ninyo o ng nanay ninyo. Nasaktan na kayo dahil sa pang-aabuso ng ibang tao sa inyo. Pero wag na wag ikaw ang mananakit sa sarili mo. Kasi dahil minsan, sasabi ng mga kabataan, wala pong nagmamahal sa amin, puro na lang problema. O anong gagawin? Maglalaslas. Sasaktan ang sarili. Mahalin mo ang sarili mo. Ibigin mo ang sarili mo. Sa pamamagitan ng pagtitiis, pagtsatsaga, hindi mo pa naiintindihan at maiintindihan ang sitwasyon ng inyong pamilya, pero balang araw, magiging malinaw ito sa iyo. At laging ang hamon, magmahal ka pa rin kahit nagiging mahirap. Kasi doon mo mapapatunayan at mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kung pagdating ng araw, ay handa ka rin magpatawad. Dahil ang pagmamahal ni Jesus, ang bunga nito ay pagpapatawad para sa ating mga kasalanan. Kaya yun ang tunay na nagmamahal. Yun ang tunay na pagmamahal. Sabihin nyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. Ulit, mahal ako ng Diyos. At yung hamon, lagi tayong matuto sa halimbawa ni Jesus. Magmahal kahit mahirap, kahit nahihirapan. Kahit iwan ka, kahit ipagpalit ka, piliin mo pa rin ang magmahal. Dahil isang araw, haharap ka sa Diyos at sasabihin mo rin, Lord, nagawa ko pong magmahal hanggang sa wakas, hanggang sa dulo. Kung hindi man naging tapat sa iyo ang mga taong minamahal mo, ang mahalaga sa Diyos, ikaw ay naging tapat sa iyong pagmamahal hanggang sa wakas. Ulitin nyo nga ulit, sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. At panghawakan natin yan para nang sa ganon, kung sakali, alam ni Jesus, bukas sa isang araw, makakagawa tayo ulit ng kamalian. Pero the moment na makagawa tayo ulit ng kasalanan, sisimulan niya ulit gumawa ng paraan para tayo mapatawad. Amen?